So, pag-uusapan natin guys is maraming mga tao ang nagsasabi na share your blessings daw, no? Ang pag-share kasi ng blessings guys is nakadepende yan sa status ng pamumuhay mo. Kung alam mong wala kang problema sa pera, alam mong marami kang pera, pwede kang magpamigay, no? Pero sa case kasi namin guys, wala naman kaming maraming pera, no? Nag-iipon nga kami. Hindi naman kami mayaman. Kasi ang mga Pilipina kasi guys is nakikita lang nila yung magandang buhay na meron ka. Nakakakain ka ng masarap na pagkain. Ayun lang yung mga nakikita nila. Pero, ang tawag doon, behind sa mga videos at pictures na nakikita nyo is may mga pinagdadaanan din kami sa buhay. Pero hindi ko na masyadong sinishare sa Facebook yun. Ang sinishare ko lang guys is mga good vibes, minsan negative vibes, nakadepende sa ugali ko. Ganon. Magpa-fried ako ng marami guys kasi kahit totoo. So, ayan, naka-fried na ako. Tapos itong is ipa-fried ko na lang ulit pagdating ng aking asawa. Ipa-fried ko lang yung kakainin ko. So, yung pag-share kasi ng blessings guys is nakadepende yan sa status ng buhay mo. Kung talagang sobra-sobra ka sa pera, pwede kang magpamigay. Kaso dapat kasi guys, ang binibigyan nyo ng pera is yung mga taong nagsusumikap sa buhay. Yung taong talagang nag-work, nagtatry mag-gain ng pera, hindi yung mga taong tenga lang at umaasa sa'yo. Mahirap silang tulungan. Kasi pag nasanay na sila, na lagi mo silang binibigyan ng pera sa tuwing may problema sila, masasanay silang laging umaasa sa'yo. At saka guys, sinasabi kasi ng mga ibang Pilipino na ang mga tao sa ibang bansa may mga pera. May mga pera sila guys kasi may mga trabaho sila. Try nyo kayong walang trabaho dito sa ibang bansa. Hindi naman pwedeng wala kang trabaho dito. Kasi hindi libre lahat. Hindi libre ang mga pagkain. Katulad din sa Pilipinas, kung wala kayong trabaho, paano kayo makakabayad ng kuryente ninyo? Ganun din yung buhay dito sa ibang bansa, guys, no? Kaso dito kasi sa ibang bansa, maraming mga opportunity, maraming part-time na pwedeng kang mag-part-time, mga ganyan. Sa Pilipinas kasi walang masyadong opportunity. So, ayun lang ang kinagandahan dito sa ibang bansa, guys, no? Pwede kang mag-part-time pag wala kang work, mga ganyan. Talagang nakakaipon. Makakaipon ka talaga kung lagi ka nagpa-part-time. Pero kasi, sa akin kasi guys, before nung nagwo-work ako, hindi ako nagpa-part-time. One time nag-part-time ako guys, kaso hindi kinaya ng katawan ko. Hindi talaga ako sanay na nagpa-part-time. Kasi yung trabaho ko before noon is mahirap siya. Nasa restaurant kami. At yung restaurant na pinagtatrabahuan ko before is talagang 24 hours siyang parang laging punuan. Kasi guys, ang mga tao sa ibang bansa kasi is parang hindi sila nagluluto ng pagkain sa bahay. Laging gusto nila yung food sa labas. So, sobrang hirap talaga ng work ko noon. At saka guys, nagbubuhat ako ng mga plato, naglilinis ako ng mga table. Yung mga plato guys, may plato dito sa left hand ko at may plato dito sa right hand ko. So pag naglilinis ako ng mga table, gusto ko minsan isahan. So may tray ako dito at may tray din ako dyan. Ganyan ako mag-work guys. So nakaganyan ako. Tapos pupunta ako sa kusina at sobrang mabibigat talaga yung mga pinapasan ko, yung mga dinadala ko ba. Ganun kasi sa restaurant guys, no? At saka nagbubuhat din ako ng mabibigat na upuan at saka table kasi yung restaurant na pinag-work ko before is meron silang mga sa labas. So maglalagay ka ng table sa labas at doon yung mga customer umuupo.
So, tsaka guys, nagbubuhat din ako ng mabibigat na plato. So, talagang tadtaran yung katawan mo talaga guys sa buhay natin, no? Kaya, kailangan talagang kayod ng kayod. So, mag-share ka ng blessings mo kung alam mong ang dami mo ng blessings sa buhay, yung wala ka ng problema sa pera, pagtanda mo is settled ka na, pero ka mag-share ng blessings pag alam mong wala ka pang ipon, hindi pa settled ang pagtanda mo. So, ganun ako mag-isip guys.